Welcome back, Kalam. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang higanting regalo ng Saudi Arabia kay President BBM. Bago natin pag-usapan ang super laki at super gandang regalo ng gobyerno ng Saudi Arabia para sa ating bansang Pilipinas, ay mayroon lamang akong mabilisang update sa inyo patungkol kay President BBM at patungkol doon sa totoong nangyari sa Singapore. Actually, isa kasi sa mga trending ngayon na binabalita ng mga media at mga media na galit sa ating kasalukuyang presidente ay pinapakalat o binabalita nila na parang naglakwatsa lamang daw itong si President BBM doon sa Singapore noong weekends. Subalit kung bibisitahin natin ang mismong Facebook page ni Tan See Leng, kung saan ang taong ito ay isang Singaporean politician at mismong ang taong ito ang nagpatunay na yung pagdalaw ulit ng mga presidente at matataas na leader ng iba't ibang bansa sa Singapore ay pagpupulong patungkol sa bilateral economic relationship. Take note, ang detalyeng ito ay nanggaling mismo sa Singaporean politician na si Tan See Leng, o sa madaling sabi, ang main reason kung bakit nasa Singapore si President BBM dahil kinuha niya ang oportunidad na ito upang makausap ang iba't ibang mga leaders at representative ng bawat bansa for possible investment dito sa Pilipinas. At totoo talaga yung pinapakalat ng mga media sa Pilipinas na naglakwatsa lamang si President BBM sa Singapore ay wala naman talagang katotohanan. Ano ba ang ine-expect natin sa mga anti-Marcos na panigurado naman na bawat kilos ni President BBM ay talaga namang nakamonitor ang mga anti-Marcos. At kung may makitang hindi maganda kay President BBM ay gagawan agad nila ito ng istorya upang masira lang ang pangalan ng ating presidente. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating main topic. Para pala sa mga hindi nakakaalam, ang Crown Prince ng Saudi Arabia ay nababalita na bibisita talaga dito sa Pilipinas ngayong taon. At ang pinaka-exciting na pagbisita niya rito sa Pilipinas ay actually hindi talaga isang ordinaryong pagbisita dahil isa talaga sa mga main goals ay ang makita nila ang konkreto o personal at posibleng investment na pwede nilang ilagay dito sa Pilipinas. Pero ang tanong, pwede namang magpadala ng representative ang gobyerno ng Pilipinas papuntang Saudi Arabia upang makita ang mga investment na pwede nilang gawin o ilaan dito sa ating bansa. Ngunit bakit sila pa ang pupunta dito sa Pilipinas? Para sa mga hindi nakakaalam, ang strategy kasi ng Saudi government sa paglalaan ng investment kahit sa ang bansa pa yan ay talagang gusto nila sila mismo personally na pupunta sa lugar kahit gaano kalayo pa yan dahil kanilang oobserbahan kung sulit ba talaga ang paglalaan nila ng malaking pera. In short ay naninigurado lang sila na hindi talaga masasayang ang pera ng kanilang gobyerno for different investments. Kaya dito pa lang sa investment ng Saudi Arabia ay huwag na kayong magtataka kung bakit super yaman na ng bansang Saudi Arabia ngayon. And take note, kung pagbabasihan natin ang mga datos ay makikita nga pangalawa talaga ang Saudi Arabia sa makikita mong maraming kababayan na pumupunta at nagtatrabaho sa abroad. The Kingdom of Saudi Arabia has agreed to pay the wages of some 10,000 displaced overseas Filipino workers. Ago, ahead of the bilateral meeting between Philippine President Ferdinand Marcos Jr. and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. The Saudi government has allotted a total of 2 billion riyals to settle the unpaid salaries of workers. Marcos describes the announcement as very good news. Remember na ang Crown Prince ng Saudi Arabia ay isa sa malalapit na kaibigan ni Russian President Vladimir Putin. Pero bigla ka namang mapapaisip kung ano nga ba ang advantage sa Pilipinas ng pagiging magkaibigan ng dalawang bansang ito. Well, kung totoo kasi na mas magiging malapit na magkaibigan ng dalawang bansa, ang Pilipinas at bansang Saudi, ay mababalitaan pa ni Vladimir Putin ang relationship natin sa Saudi, ay baka ito na nga mismong si Vladimir Putin ang mag-offer sa Pilipinas na sa Russia na lang tayo bumili ng mga produktong petrolyo. At kung matutuloy man itong pag-supply ng Russia sa atin, ay totoong kung halos 78 to 80 pesos per liter pa rin ang presyo ng gasolina dito sa Pilipinas, ay baka bumalik na ito sa 40 pesos kung mayroon ng malaking supply ng gas na dadalhin dito sa Pilipinas galing Russia. Dito mo talaga malalaman kung gaano kalaking advantage na malaman ng iba't ibang bansa iyong sinabi ni President BBM na enemy to none, friend to all. At iyong kinatatakutan naman ng ating gobyerno na baka madamay ang Pilipinas sa ginagawang sanctions ng Amerika sa Russia ay huwag kayong maglala dahil hindi ito mangyayari. Paano ko nasabi? Alam niyo naman siguro na ang gobyerno ng Amerika ay gustong-gusto ring magkaroon ng access dito sa Pilipinas. Most especially ang military ng Amerika laban naman sa iba't ibang pinaplano ng China. At kung mawawalan kasi ng access ang Amerika dito sa parating Asia,
ay alam niyo naman siguro na isa sa kinatatakutan ng gobyerno ng Amerika ay makontrol na ng tuluyan ng China o ng militaryo ng China ang halos kabuuan ng South China Sea. Anyway, dumako na tayo agad sa konklusyon ng videong ito dahil may ibabahagi pa akong importanteng impormasyon sa inyo. Kung bibisitahin nyo ang social media Facebook page ni President BBM ay dito nyo talaga makukumpirma na kahit itong si President BBM ay proud na ibinalita ang pagpunta niya sa Singapore noong weekend. Pero bakit yung ibang mga presidente ng Pilipinas na naimbitahan maglaro ng golf ay tahimik ang mga anti-Marcos noon? Ito ba ay dahil ang nakaupong presidente ng Pilipinas noon ay hindi nila kaalyado? Actually, ang isa kasi sa problema ng mga anti-Marcos ay kahit ang ginagawang paraan ni President BBM ay makakuha ng maraming investment para sa Pilipinas, ay gagawan pa rin ito ng issues ng mga anti-Marcos upang mapasama itong si President BBM. At ang isa pa sa mga bagay na talagang hindi ko makakalimutan ay ang sinabi ng ibang anti-Marcos noong mga panahon na kaaalis pa lamang ni President BBM papuntang Singapore ay pinakalat ng mga itong tumakas daw si President BBM o inilihim daw ni President BBM ang pagpuntang Singapore upang makapanood lamang ng F1 race doon. Pero kung pagbabasihan natin ang mga taong nakasalamuhan ni BBM sa Singapore, ang mga taong ito ay government officials din na galing sa iba't ibang mga bansa. Ano nga ba ang gusto kong sabihin dito? Dito lamang natin makukumpirma na itong naging lakad ni BBM sa Singapore ay isang investment opportunity talaga at hindi paglalakwatsa lamang. At kung paanong nasasabi ng mga anti-Marcos na naglalakwatsa lamang itong si PBBM ay kada balik naman nito galing ibang bansa ay milyon o bilyong dolyares ang naiuuwi nitong investments. Ang tanong ko naman sa mga anti-Marcos ay kung kailan ba kayo mapapagod sa kababatikos dito kay President BBM? Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamuhang topic ngayon? Anong masasabi mo sa pagpaplano ng pagbisita ng Crown Prince ng Saudi Arabia? Isa ka rin ba sa nag-iisip ng mga posibilidad o oportunidad para sa Pilipinas? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.